aral ng salita po ng ating Panginoon. Mga kapatid, no, kung meron man po tayong nararanasan na hindi maganda sa buhay po natin, noon man, maging hanggang ngayon, okay, kung nakakaranas pa rin yung iba po sa atin, ito lang po ang masasabi ko, bahagi po ron, mga kapatid, tayo po ang dahilan. Kasi napakarami pong tinig na pwede tayong marinig at mapakinggan. Marami po kasi ang nagsasalita. Pero sino sa kanila ang atin pong pinaniniwalaan? Marami po ang mga nag-uutos. Sino ang ating pong sinusunod? Kasi hindi ho pwede na yung naririnig po natin, na sinasabi sa atin, yung nakikita natin na nagaganap sa kapaligiran natin, hindi po kasi pwede na hindi ito makaka-influence sa atin. Hindi pwedeng wala po itong effect maging sa buhay po natin. Okay po? Bakit po? Kasi tingnan nyo, kapag hindi maganda yung nakita ninyo, nagre-react tayo. Pag hindi rin maganda yung narinig mo na sinabi sa iyo, pwedeng mag-react ka na magalit ka. Bakit? Kasi ito po yon, mga kapatid, no? Lagi po kasing maaapektuhan tayo kung ano ang pinapapasok natin sa isip natin, yun ang nagiging desisyon natin. At kapag yun po ang nagiging desisyon natin, hindi natin po masasabi, tama man o mali, apektado maging ang behavior natin, maging ang karakter po natin. So, hindi pa pwedeng hindi tayo maapektuhan. Ang matindi ito, nangyari yon hindi dahil, mga kapatid, dapat mangyari, kundi iyon ang pinayagan natin na mangyari. Kasi wala hong pwedeng mangyari sa iyo not unless inalaw mo na mangyari ito. Wala hong sino man o any power na masasabi natin outside from the power of God na ipupush ka into something you don't like. Yung bagay na hindi mo gusto, walang pwedeng pumilit sa iyo dahil hindi mo gusto. Mapapatay mo ko para magawa mo yung bagay na gusto mo, na ayaw ko, patayin mo ko. Doon magagawa mo. Pero malinaw doon na kaya mo ko pinatay dahil hindi ako sumasang-ayon doon sa bagay na gusto mo. Meaning, pag may nangyari sa atin, hindi man maganda, ang naging result nito, tayo rin po ang pwedeng sisihin. Wala po tayong pwedeng sisihing iba, maliban po sa sarili po natin. So ngayon pong umaga, maliban lang po doon sa mga bagay na pinayagan ng Panginoon. Kasi yung nangyari kay Job, hindi rin gusto yon ni Job. Pero pinayagan po yon ng Panginoon dahil nga po na-request naman nung kaaway po ng Diyos. Very ano po yun, bibihira lang po na pwedeng mangyari yon. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung saan tayo pwedeng magkamali at kung paano tayo pwede pong mapahama. O, ito po ang atin pong mensahe ngayong umaga, pinamagatan ko pong sino sa kanila. Kaya po ganito po ang akin pong title sapagkat nasa atin po ang choice. Nasa atin po ang pagdedesisyon. Hindi natin pwedeng ibigay sa kamay ng iba yung bagay na gusto mo na mangyari sa mo. Tatandaan niyo po yun. Hindi natin pwedeng iasa sa iba kung ano man yung bagay na gusto mo at mangyayari sa buhay mo. Lagi po tayo ang meron pong responsibilidad patungkol po dito. So may choice. Choice mo yon, option ito, decision mo yon. Sino sa kanila? Number one, ang pinakikinggan mo. Sino sa kanila ang pinakikinggan mo? Ang sabi po rito sa Genesis 2:16, sinabi niya sa tao, ang Diyos ang nagsasalita. Remember this, makakain mo ang 5 bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang yon, mamamatay ka kapag kumain ka. Niyon. O ngayon, may nagsalita naman po, kinontra yung sinabi ng ating Panginoon. Tingnan nyo. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa, kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. So alam na po natin kung ano po yung story, right? Hindi na po natin kailangan i-detalye. Napahamak po ba sila? Hindi. Napahamak po ba sila?
Bakit? Sapagkat ang pinakinggan po nila, ang unang nagsalita sa kanila ay ang Diyos. At very clear yun na narinig po nila. At meron pong isang tinig na nagsalitang pangalawa na kumontra doon sa sinabi ng Diyos na pinakinggan po nila more than sa ating pong Diyos. So, what happened? So, yun po, mga kapatid, ang naging result. Napahamak po ang ating pong mga kapatid na si Eva at si Adan. So, ngayon, kung sila po ay napahamak, kung hindi rin po natin susundin at diringgin yung sinasabi ng Diyos sa atin, at mas pakikinggan po natin ay yung tinig ng mundong ito. Kung ano sinasabi niya sa atin, then may tendency, mga kapatid, na mapahamak din po tayo. Amen? Amen po ba? Now, tingnan po natin yung pong bunga. Kasi kaya nasabi ko nga sa inyo, kapag laging ang salita ng Panginoon, ang laman ng puso't isip mo, ano sa tingin mo ang pwedeng hatid nito sa iyo? Kasi dapat po, yun nga, pinipili natin, ano ba yung pwedeng maging bunga nito if ever napakinggan ko yung sinasabi mo? At kung ano yung bagay na pinapapasok ko sa isip ko, sa puso ko. Ikaw yun. Ikaw ang magsasabi. Etong gusto ko, etong ayaw ko. At tingnan niyo kung anong bunga ng salita ng Panginoon. Sabi na rito, aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Bakit? Anong pakinabang? Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Nagbibigay kalusugan, kalakasan sa katawan. Amen. Bakit? Sapagkat kapag positibo, magagandang bagay, naaapektuhan, mga kapatid, ng alin? Yung system natin. Tingnan mo, makakita ka ng kagalit-galit, nagre-react ka. Bakit ka nagagalit? Kasi may nakita ka, may narinig kang hindi mo gusto na nag-cause ng galit sa'yo. Hindi ka apektado? Apektado ka. At yun nga ang nangyayari. Yung pong health natin na deteriorate. Sipin nyo lahat ng organ natin. Kung ano yung naramdaman natin, kung ano yung tinanggap natin, apektado tayo, mga kapatid. Amen? So kaya ang sinasabi nito, kung anak ko ito pakikinggan mo, magbibigay ng kalusugan ito at kalakasan sa iyong katawan. Not only that, tingnan niyo pa, aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Ngayon, ano po ang sabi? Verse 2, sa gayon, magagawa mo ang mabuting pagpapasya. Magagawa mo. Alin? Yung mabuting pagpapasya. At kung mabuting pagpapasya po, mga kapatid, paano po mangyayari na tayo mapahamak? Tama yung pagpapasya mo. Amen po ba? So, hindi tayo pwedeng mapahamak kapag ang salita ng Panginoon ang siyang nagiging gabay po natin. Kaya dapat po nating pinapahalagaan ang sinasabi ng Diyos sa atin kaysa sinasabi again ng mundo na naririnig po natin. Di po kasi lahat ng naririnig natin makakabuti po sa atin. Minsan po, alam nyo, kasinungalingan ang nasa likod nito. Tulad ng sinabi ni Satanas kay Eva, na siya namang naging sanhi ng kapahamakan po nila. Ngayon, pwede ho ba niyang balikan po yung ahas at sabihin niya, sinungaling ka? Hindi na po, amen? Dahil inani na niya yung mali niyang naging desisyon. Kaya ingat po tayo sa ating pong mga pinakikinggan. Again, marami po ron kasinungalingan. Ang totoo lang na pwede nating paniwalaan ay ang salita ng Diyos. Kasi ang Diyos lang, honestly, ang nagsasabi ng totoo. Sapagkat walang kasinungalingan ang Diyos. Amen? Kaya nga doon po siya sa Psalm, ano sabi ron? Di ba? Ang Diyos daw, kung mangako ay hindi tulad ng tao. Sinabi niya, ginagawa niya. Pangako niya, tinutupad niya.
hindi daw tulad ng tao na sinungaling. Amen po? So, sino sa kanila ang pinakikinggan? Pangalawa, mga kapatid, sino sa kanila pinagtitiwalaan mo? Sarili mo o Diyos mo? Kasi dalawa lang dito. Kaya ka masyadong nagre-rely sa sarili mo dahil hindi sa Diyos ka nagre-rely. Basta nandun na po ikaw sa eksena, ibig sabihin ikaw na, hindi ang Diyos. Kaya ka nga mayroon Diyos. Tingnan niyo po ang sabi, kung sarili mo pinagtitiwalaan mo, ito po sabi niya, masdanin niyo ang taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nanghawak na mabuti tulad niya mga tupa sa patayan din hahantong. Ano sabi ron? Nakita niyo sino humatak sa inyo? Sino kumalawit? So malinaw dito, kalawit ni kamatayan ang magiging kanyang pastol. Ibig sabihin, ang taong nagtitiwala sa kanyang sarili more than na pagtiwalaan natin ang ating Diyos, ito po ang kanyang kakahinatnan. Kalawit ni kamatayan ang siyang kanyang magiging pastol. Amen? So saan? Saan tayo? Ano pinagtitiwalaan mo? Kapatid, sarili mo? O ito pa? Ano pinagtitiwalaan mo? Talino mo? Tingnan natin kung ano nakalagay dyan. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matalino. Sisirain ko para masabi mo sa sarili mo wala kang alam. Kasi minsan ito ang pwede nating pong ipagmalaki. Di ba? Nangyari ito sa akin because of me. Magaling ako eh. Madiskarte ako, matalino ako eh. May kakayahan ako. Kapatid, sabi ng Diyos, sisirain ko ang karunungan mo para masabi mo, hindi ka marunong. Wala kang alam. So ano pa ang pwede natin pong pagtiwalaan? Is it lakas mo? O, tingnan natin. Ngunit ang tugon ko, ako'y nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayon ibinuhos ko ang aking lakas. And remember this, church, kung may lakas ka man, ang Diyos ang nagbigay. At kung meron ka ring lakas, meron po yung hangganan. Tama po? Kaya nga importante na nandyan po ang Panginoon. Dahil sa panahon ng panghihina, sa panahon na hindi mo na kaya sa sarili mo, sa kakayahan mo, meron kang nasasandalan, meron kang hinihinga ng tulong, at kinikilala mo, Lord, kaya ako lumalapit sa iyo sapagkat alam ko, ikaw lang ang pwedeng gumawa ng bagay na hindi ko kayang gawin sa sarili ko. Kaya kailangan malinaw po ito, mga kapatid, sa buhay po natin. Ano pa? Sarili mo, talino mo, lakas mo, o ito yung iba? Ayan, ano nakalagay? Kayamanan mo? O ano sabi po doon? Mga taong naghahambog na sa yamay nananalig. Dahilan sa yaman nila ay tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sinuman ang sarili matubos. Hindi kayang mabayaran at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad ng kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak, hindi sapat upang siya mabuhay na hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi mapapasadla. Ano sinasabi rito ng ating pong Panginoon? Hindi mo kayang pigilan ang kahit na anong pwedeng mangyari sa iyo sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Sapagkat minsan, ang nasa isip po natin, ang sagot sa lahat po ng bagay ay pera. Iisa lang po yan, ang tumatakbo sa buhay ng tao at sa kaisipan ng tao, ang tangi lang pwedeng solusyon at makapagbigay ng lunas sa anumang ating pong sitwasyon if you have the money. No. Dahil kung kaya tayong i-absuelto o iligtas ng ating pong kayamanan, sana wala na pong namatay. Amen.
Sana wala na pong mga mangyayari. Bakit? Kasi meron sila. Kaya nilang gamitin ang lahat ng resources na meron sila para po i-sustain kung ano man po yung kalagayan po nila. Pero malinaw na ipinakita naman sa atin, wala no amount of money sa mundong ito na gaya na sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi nyo kayang matubos ang buhay ninyo. Hindi nyo kayang mahadlangan sa pamagitan ng pera nyo, kamatayan po ninyo. Lahat tayo ay hahantong saan? Sa libingan. Pero salamat. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kung ang Diyos ang ating kayamanan, ito pangako ng Panginoon, John 11, kahit ka mamatay, muli kang mabubuhay. Amen? Kahit ka mamatay. Sapagkat in 1 Corinthians, hindi po kasinama sa teksto. Naalala ko lang. In 1 Corinthians chapter 15, verse 19, kung ang pag-asa lang daw natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito at hindi doon sa kabilang buhay, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Siyempre niya, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao kung ang pag-asa lang natin kay Kristo ay para lamang daw sa mga bagay na narito at hindi doon sa kabilang buhay. Kasi nothing here on earth, mga kapatid, ang masasabi natin na stable. Sino ang umaasa? Sino po ang makapagsasabi na mangyayari sa atin ang bagay na ito? Hindi natin naasahan to. Napakarami, mga kapatid, na hindi natin pwedeng panghawakan. Amen? Kasi nga, lahat nagbabago. At tangi lang pwede natin panghawakan, walang iba kundi po ang atin pong Panginoon, ang salita po ng Panginoon, sapagkat yan lang ang kahit kailan na hindi magbabago at mananatili hanggang sa huling panahon. Tao, pinagtitiwalaan natin. Ayan. Merong tendency. Bakit? Kasi siya lang yung tinatakbuhan mo eh. Siya lang yung nakakatulong sa'yo. Siya lang yung pwedeng umaabot sa'yo. Kaya minsan, ang tingin natin sa tao, ano? Di ba? Oh, napapalitan din minsan ang Diyos ng tao. Pero ito maganda, sana yung tao na yon ang nagre-represent sa Diyos, kaya niya ginagawa yung bagay na yon. Amen? Kasi meron ganon, na siya yung ginagamit ng Panginoon para mag-manifest yung kabutihan ng Diyos through her or his life. Sino ba gagawa rin para makita yung kabutihan ng Diyos? Tao rin. Pero hindi sinabi rito na dahil ginagawa niya yung bagay na yun, siya na ang pagtiwalaan mo higit kaysa sa Diyos. Bakit? Tingnan niyo po sa Jeremiah. Ano sabi yun? Sinabi niya, parurusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga tao may hangganan ang diba? Hindi sinabi rito, huwag mong mahalin yung tao. Hindi naman sinabi rito, huwag mong igalang yung tao. Hindi sinabi rito, huwag mo namang i-honor or whatsoever. Ang sinabi rito, huwag mo siyang pagtiwalaan higit kaysa saan? Basta laging may karugtong yun. Hindi naman masama, nagtitiwala ako sa iyo. Dapat lang. Kasi kung wala kang tiwala sa kapwa mo tao, then ano po ang nangyayari sa iyo? Abay, mag-iisa ka. Bakit? Kahit sino pa ng tao, hindi mo pinagtitiwalaan eh. Ang sinasabi ko rito, mga kapatid, huwag tayo huwag tayo huminto doon. Ay, wala na akong tiwala kay pastor. Tao yan eh. Tama ba? Hindi. Ang sinasabi rito, kung yung pagtitiwala mo sa tao ay higit kaysa pagtitiwala mo sa Diyos, yun po yung mali. Tama po? Kasi siya na eh. Siya na piniplease mo. Siya na ino-honor mo. Hindi na ang Panginoon. Tatandaan mo, ang kapasidad din ng tao ay may limitasyon. May hangganan din ang pwede niyang itulong at gawin sa iyo. Amen. Pero ang Diyos, walang hanggan ang tulong na pwedeng ibigay sa atin. At ang maganda sa Diyos, hindi nanunumbat. Palakpakan nga natin ang Panginoon.
At ang maganda rin sa Diyos, hindi ka tinutulungan ng Diyos dahil karapat-dapat ka. He is not a respecter of person. Ang kagandahan sa Panginoon, kahit hindi ka karapat-dapat, entitled ka sa tulong ng Diyos para maramdaman mo na mayroong Diyos. Na mayroong Diyos. Sapagkat minsan, yun din ang pwedeng gamitin mo o gamitin ng Panginoon para sa iyo. Na maalala mo, tinan mo, hindi ako deserving. Hindi ako karapat-dapat. Pero sa kabila nito, ang Diyos ko, hindi ako pinagkulang. Bakit niya ginagawa ito sa kabila? Kaya very clear ang sinabi ng Panginoon, hindi niyo ba napansin? Love your enemy. Bakit? Mahalin mo ang iyong kaaway. Bakit? Sapagkat imposible na mahalin mo yung tao na nanakit sa iyo. Napaka-imposible, mga kapatid, na mahalin mo yung tao na nagte-take advantage sa iyo. Pero ano pong ibig kong sabihin dito? Alam niyo kung bakit yun ang utos niya? Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, dati niya tayong kaaway. Pero ginawa niya tayong kaibigan. Minahal tayo ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. Amen? Minahal tayo ng Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon, namatay siya nung tayo'y makasalanan pa. O ngayon, dun sa lahat ng pwedeng nabanggit ko na pinagtitiwalaan natin, ano sinabi ng Panginoon dito? Aalisin ni Yahweh sa Jerusalem at sa Juda ang lahat nilang pinagtitiwalaan. Aalisin ko ang lahat ng inyong pinagtitiwalaan para makita ninyo na walang iba na pwede kayong pagtiwalaan maliban sa akin. Lamentation chapter 3:24. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako. Verse 25. Si Yahweh ay mabuti, saan? Yon, mga kapatid. Kita nyo? Ang Diyos ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat para maranasan natin yung kabutihan ng Panginoon dahil tayo'y nagtiwala nga sa atin pong Panginoon. So, sino sa kanila ang dapat nating pinakikinggan? Sino sa kanila ang dapat nating pinagtitiwalaan? Pangatlo, sino sa kanila sinusunod mo? Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos? Ito niyo po? Alam naman po natin, sa sarili po natin, kung sino ang dapat sundin. Amen? Pero yun po ba nangyayari? Madalas po ang sinusunod natin ay ating sarili bilang tao. Tama po? Yung sinasabi ng ibang tao sa atin, huwag lang silang magalit sa atin. At kahit minsan hindi tayo umaayon sa gusto nila, sumusunod na rin tayo sa kanila. Huwag lang magkaroon ng problema o salitaan pa. Inaayunan na lang natin kahit alam mo na hindi umaayon yung loob mo para lamang huwag kayong magkalayo kung ano man ang relasyon ninyo. Mas sinusunod natin minsan ang tao more than sa atin pong Diyos. Tingnan niyo po ang sabi sa Matthew 15:8. Paggalang na handog sa akin ang bayang ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubuka. Papuring pagsambang ginagawa nila walang kabuluhan. Ano yung huli? Yun! Kaya yun ang atin pong sinusunod. Sapagkat akala natin yung sinasabi nila ay galing sa Diyos. Utos ng may kapal. Hindi ko naman sinasabi, mga kapatid, na huwag po ninyong paniwalaan. Kaya nga napakahalaga na meron po tayong salita ng Panginoon na binabasihan at hindi nagsasalita lang.
Kasi kung puro salita lang, marami tayong magagandang bagay na pwedeng sabihin, pero anong basihan? Kasi pag hindi ho dito galing sa salita ng Panginoon, kahit sa panindinig po ninyo ay maganda, napakinggan ha? O paano natin masasabi na wala hong pandaraya sa likod nun? The only way na mapaniwala ka mga kapatid, kailangan maganda yung salita na iyong naririnig. Pero kung hindi po yun ang salita ng Panginoon, kasi ito, ano ba ang gusto mong mapakinggan? Kasi darating daw ang araw, sabi sa Timothy, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Hahanap na sila ng mga tagapagturo na ang ituturo ay yung bagay lang na gusto nilang marinig. Ano ba? Ano ba yung gusto nating marinig? Di ba? Yun lang bang gusto mo na pakinggan? O yung pong makakabuti sa iyong buhay? Kasi magkaiba po yan eh. Magkaiba yung gusto mo lang mapakinggan. Pero mas iba kapag ang narinig mo yung pong mayroong conviction na nagsasabi sa iyo, eto na, yung dapat mong gawin. Kasi yan yung tama, yan yung totoo, yan yung makakabuti. Amen? So yun, ang sinasabi rito, mamimili ka. Sino ang susundin mo? Diyos o ang tao? Kaya sabi niya sa Deuteronomy 4, kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin, sinasabi ko sa inyo ngayon, sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupang ibinigay niya sa inyo. Dapat niyong sundin ang Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, ang inuutos ng Diyos. At ang sabi niya rito, guaranteed, mapapanuto ka. Hindi ka maililigaw, hindi ka mapapariwara, hindi ka malilihis, hindi ka magkakamali. Bakit? Sapagkat yun po ay may direction ka eh. Kaya nga sundin mo lang yung habilin ko sa iyo, sundin mo lang yung mga pangaral ko sa iyo, sundin mo lang yung mga sinasabi ko sa iyo. Hindi ka malalayo doon. Magiging maayos ang buhay mo, kapatid. Bakit nga meron pa tayong ganito? May pangangaral. Kaya nga may salita, may pangangaral. Bakit? Ang aral ay nagiging gabay ng bawat isa. Kung nawawala na po tayo doon sa right track ng buhay, ito yung ginagamit ng Panginoon para muli tayong makabalik doon sa tama nating landas. Ang salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Siya nagbibigay sa atin ng direksyon. Amen. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Ito po yung pangapat. And this is the last. Sino sa kanila? Sino ang kinatatakutan mo? Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpapahayag na si Jesus ang Mesiyas. You know the story? Na meron po kasing isang lalaking bulag since birth. At kinwestiyon po yun sapagkat nakakita. Naghimala ang Panginoon, nakakita yung pong bulag since birth. Tapos hindi mo mapaniwalaan, kaya ipinatawag ang magulang. Kinonfirm, totoo ba ka talagang yan ay bulag nung isinilang? Kayo na po ka magtanong, may sapat na gulang na po siya. Bakit? Ba't ganun ang sagot ng mga magulang? Dahil natatakot sila na kapag sinabi nila na talagang siya ay bulag nung ipanganak, ay bakit ka siya nakakita? Dahil kay Jesus. At iyon nga yung ayaw nilang marinig, yung pong mga pariseyong ito. Dahil sa takot, ano sabi niyo ram? Dahil sa takot sa mga Hudyo. Mas kinatakutan po niya nung magulang yung pong mga Hudyo kaysa sa kung saan sa ginawa ng Panginoon sa anak niya na napaka-imposible na makakita. Pero niloob ng Diyos na maghimala sa anak po niya. Ano sabi? Natakot sila. Ito pong word, tingnan nyo. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag nyo katakutan ang pumapatay lang ng katawan. At pagkatapos ay wala nang magagawa pa.
Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat niyong katakutan. Sino? Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat nyo. Yes. Ang Diyos ang dapat nating katakutan. Pero alam nyo, marami po tayo, which is totoo naman, kahit naman sino, marami po tayong kinatatakutan sa buhay na ito. Amen. Magiging normal pa kaya yung buhay natin? Baka hindi na. Makapagtatapos pa kaya yung mga anak ko? Baka hindi na. Maraming mga bagay na hindi natin pwedeng ipangako. Kung mangyayari pa, o hindi na. Mananatili ba tayong may trabaho o wala na? Mananatili ba tayong kumikita pa o hindi na? So maraming hindi natin pwedeng pang hawakan. At yun ay pwedeng magsanhi ng takot sa atin pong mga puso, maging sa atin pong kaisipan. Pero ang sinasabi rito, higit na dapat nating katakutan kasi whether we like it or not, mga kapatid, lahat naman tayo papanaw. Amen. Kasi kung meron pong isang pinakamatinding kinatatakutan ng tao ay ang alin? Iyan lang naman ang number one na kinatatakutan po ng tao, kamatayan. Pero sinasabi rito, huwag mo raw katakutan. Kasi ang maganda rito yung mamatay ka, pero ano sabi ng Panginoon? Di ba sinabi ko sa inyo? Yung huwag humantong yung kamatayan na ito patungo saan? Sa impyerno. Pero kung ikaw po, ito kasi tinan nyo ito mga kapatid. You want to be resurrected someday? Parang dadalawa lang yata. You want to be resurrected someday? Okay. Pero hindi ka pwedeng mag-resurrect nang hindi ka unang. Hindi ka pwedeng mag-resurrect yung hindi namatay. Kaya kung gusto mo na mag-resurrect, kailangan una kang mamatay. Tama po ba? Not unless na lang na-rapture tayo ng Panginoon. At gaya nga ng binabanggit ko, baka nga hindi na magtagal. Sa nangyayari ngayon? Di ko pa nga sinasabi sa inyo yung computation ko eh. Dahil ayoko naman lumabas na false prophet. Neither ayoko naman pong magsasabi ng... Pero yun po ay akin lang pong pananaw. Ako hinihintay ko lang hanggang December eh. Kayo ba, kailan? Hanggang December po ako eh. Itong katapusan na ito. December. Yeah. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ngayon dapat, andun po intention ano, kasi siya nangyayari sa kapaligiran natin, pero hindi ko tumitingin doon sa mga sign na yun. Given po yun eh. Given yun. Pero gusto ko sana ituro ito face to face eh. Ayoko ituro online. Kasi mas gusto ko direct. Siguro by September, sa tingin nyo, andyan si Cap. By September siguro, okay na tayo. Ikaw, Ate Beng, ano prayer mo? By September, meron tayong face to face na ulit? Sana nga, sa linggo, meron pa uli eh. Amen? Kaya lang, siyempre, pagka tayo lang, baka tayo hindi dahil sa tayo takot. Kasi ang sabi roon sa Roma chapter 13, magpasakop tayo saan? Sa mga nanunungkulan sa atin. Sa mga may authority sa atin. Bakit? Sapagkat ang pagpapasakop sa kanila ay pagpapasakop sa Diyos, sapagkat wala raw pamahalaan na hindi ang Diyos ang nagtatag. Whether tama o mali ang kanilang panuntunan, hindi ho na natin yun pananagutan. Sila nang mananagot doon. Ang importante lang, nagpasakop po tayo bilang pagsunod sa atin pong Panginoon. Amen? Hallelujah. So ito, mga kapatid, sino ang dapat nating katakutan? And this is the last. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos.
Sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay susulit natin sa Diyos. Sino lang ang dapat natin katakutan? And my conclusion, ayan, my conclusion, sino sa kanila ang dapat nating pakinggan? Sino sa kanila ang dapat nating pagtiwalaan? Sino sa kanila ang dapat nating sundin? Sino sa kanila ang dapat nating katakutan? So malinaw na sinasabi sa atin ang kanyang salita kung sino ang dapat. Ang Diyos lang. Amen? You know why? Siya lang yung nagsasabi ng totoo. Siya lang yung tapat. Siya lang yung hindi nagkakamali. Siya lang din ang magtatanggol at magliligtas sa iyo. At siya lang din ang may magandang plano para sa buhay nating lahat. Siya lang. Amen? At pakikita ko sa inyo, ako lamang. Walang iba. Ako lamang ang nakakaalam ng panukalang inihanda ko para sa kakabuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa inaharap. Ako lamang. Walang iba. Ito niyo? O, ito pa isa. Ako ay si Yahweh. Tanging ako lamang ang tagapagligtas. Wala nang sino man. So mga kapatid, pinahayag ng dalawang huling verse, siya lamang. So ang tanong natin, sino sa kanilang dalawa? Kasi meron tayong pinagpipilian. Sino? Ang Diyos lamang. Amen? Malinaw sa inyo? Kahit anong mangyari sa buhay natin na ito, wag na wag niyong ipagpapalit ang Diyos. Kahit na kangino, kahit na kay sino. Okay? Kahit saan anuman. Wag nating ipagpapalit. Sapagkat meron lang isang Diyos at nag-iisa lang yung Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa po sa atin. Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Diyos lang ang nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo at para po sa akin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po natin. Praise and honor. Tayo po manalangin sa Diyos. Minsan patas po natin ang ating mga kamay in respect to our God. Kapatid, walang bagay na mangyayari sa iyo not unless pinayagan mo. Ikaw ang magdidesisyon, ikaw ang magpapasya. Hindi ka pwedeng pilitin ng kahit na sino maging ng kaaway mo. Wala siyang kapangyarihan sa iyo. Nagkakaroon lang siya ng kapangyarihan kasi inalaw mo, pinayagan mo. Kasama mo ang Diyos. Greater are you. Greater is He that is in us than He who is in this world. Mas makapangyarihan ang atin pong Diyos na nasa sa atin. He is with us. We have the mind of Christ. Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Sinasamahan tayo ng ating pong Panginoon. We have the Spirit of God in us. Bakit? Siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas para mapaglabanan natin ang lahat ng pwedeng dumating sa buhay natin. At kung meron kang inalaw at pinayagan mo na magganap sa iyong buhay, aanihin po natin ito. Hinayaan mo na mangyari. Pinayagan mo na makapasok, makapanaig siya sa iyo. Pero kapag sinabi mong ayoko, hindi, wala mo silang pwedeng gawin sapagkat wala silang kapangyarihan over you. Kapatid, nasa iyo ang desisyon. Sa bagay na gusto mong gawin, sa bagay na gusto mong pakinggan, ano yung ini-entertain? Ano yung pinaniwalaan mo? Nilalagay ng Panginoon sa kamay mo ngayon. Naksapat ang salita ko. Available ang salita ko lagi sa iyo. Open ang line. Kung tatawag ka sa akin, laging nandyan ako. Kung naglilito ka, nagdadoubt ka, nakukonfuse ka, hindi mo alam kung ano paniniwalaan mo, sino susundin mo, ano gagawin mo.
Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things you do not know. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito. Sa muli na naman pong paalala mo sa bawat isa po sa amin. Maraming mga hindi magagandang bagay na nangyari sa amin, kami rin po minsan ang dahilan. Dahil pinayagan po namin ito na mangyari sa amin pong mga buhay. But this time, Lord God, this time, Lord, tulungan mo kami na hindi na yung mga bagay, Panginoon o God, na naririnig namin sa mundong ito, sa mga laging ingay, Panginoon o God, na naririnig namin, Panginoon o God, na negatibo naman ang nagiging dating po sa amin. Tulungan mo kami na sarahan ang aming mga tenga patungkol sa bagay na yon. At ibukas mo ang aming pong mga tenga, Panginoon, lalo na po sa mga salita po ninyo. Huwag kaming magsawa, huwag kaming mapagod. Kahit paulit-ulit, Panginoon o God, na ito'y aming nababasa, naririnig, Panginoon o God. Lord, hindi po naluluma ang salita mo. Lagi po itong bago. They are new every morning. Great is your faithfulness, O God. Salamat po, Panginoon, O God, sa mga anak mo na ngayong umaga ay nagbigay ng kanilang oras at panahon, naglaan ng kanilang sarili para po sa inyo. Kayo na po, Panginoon, ang kumatagpo ng lahat ng kanilang pangangailangan. At salamat po, Panginoon, meron pa kaming pagkakataon na maitama kung meron mang mali na nangyayari sa amin pong mga buhay. At tulungan mo kami na mabago ang amin pong mindset ngayon, O Diyos. Mas paniwalaan namin ang salita mo more than sa sinasabi ng mga nasa mundong ito. Lord, tulungan mo kami na magtiwala lamang sa inyong salita. Salamat po. We honor you today. We bless you today. Sa iluhan mong mensahe mong ito, Panginoon, na hindi ito manakaw ng kaaway sa puso po ng mga anak mo. Sa iyong pinakataas na papuri, parangal, pagluwalhati at pagdakila, ito po aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you, mga kapatid.